Gov's point of view. Nagulat ako sa pagbisita ng dati kong mga kaibigan. Naaawa ko sa itsura ni Santiago. Parang hindi na siya nakikita ko ngayon. Inalo kami ni Rosenda ng kape at halata kong balisa siya. Nabigla ako sa sinabi niyang kukunin ang kanyang anak. Anak? Sino? Agad na tanong ko. Here, sabat ni Del Toro at ipinakita ang larawan ni Drake at ng aking anak. Malakas sa tagang tama ng ulo mo, no? Tuloy ng nalaso na Arevalo ang utak mo. Kamukhang kamukha kong aking anak, ngayon na angkinin mo? Galit na sambit ko. Hindi ang anak mo, Rojas. Ito oh. Hindi ba kamukha ni Santiago noong kabataan niya? At may ito ang DNA result nila. Sabat ulit ni Del Toro na ipinakita ang isang papel. Napatingin ako kay Rosenda na namumutla. Mahal, si Santiago bang ama ni Drake? Mahinahon na tanong ko dahil parang may himatay na ito. Tumango siya at agad ko siyang niyakap dahil hindi ko kayang nakita na parang may himatay na siya. Okay lang naman sa akin kung si Santiago ang nakarelasyon niya noon. Tinanggap niya nga ako na byudo at may anak. Mahal, kumalma ka. Inom ka ng kape. Sabi ko at inabot ko sa kanya ang kape. Rojas, bakit namumutla si Rosenda? Namumutla na nga pinainom mo pa niyang kape. Siyempre, kukunin ni Santiago ang kanilang anak. 17 na si Drake at nasa kanya na kung sasama siya kay Santiago. Mahal na mahal ko ang mag-ina. Kung ayaw sumama ni Drake sa inyo, ayoko makakalaban niyo. Anak namin ni Rosenda? Hoy Rojas, kahit na muntik mo na ako mapatay at hindi ako ahas, alam ko may gusto ka noon kay Rosenda, kaya binabakuran mo siya. Sabat ni Santiago na lumakas ang kanyang boses. Ha? Sambit ko na naguguluhan at napatingin kay Rosenda. Gob, ang totoong ina ni Drake ay ang kapatid ng asawa mo. Noong lumawas ako sa Manila, ay sa kanya ako tumira at naging kasambahay niya. Ilang taon din ako doon at bigla na lang niyang sinabi na buntis siya at si Kuyang Santiago ang ama. Sinamahan ko siya noon sa bahay ni Kuya Santiago sa Manila pero pinalayas kami ni Kuya Arevalo. Tapos nung nanganak siya, ay may mga lalaking pumasok sa kanyang kwarto. Mabuti at nasa labas kami noon. Si Drake sana ipainit sa araw. Tapos pagbalik namin, ay naghihingalo na siya. At mabilis na kaming pinaalis dahil hinahanap daw ng mga lalaking kanyang anak at gustong patayin kaya nataranta ko. Kaya isinama ko siya sa amin at inangkin na anak para maitago ko siya. Salaysay ni Rosenda na nanginginig ang mga kamay kaya hinawakan ko ang mga ito. Pumasok na sa isip ko nung una na may nangyari sa amin kaya pala siya may dugo. Napatikhim ako at hindi ko maipaliwanag ang aking kaligayahan na nadarama. Sa edad ko na ito ay naka-virgin pa ako. Humalik ako sa kanyang ulo at napatikhim si Del Toro. What? Tanong ko sa kanya at napangiti lang siya. Mahal, tawagin mo si Drake. May hinang sambit ko at lumakad na siya papunta sa kwarto ng aming mga anak. Pag-alis si Rosenda ay bigla kong siniko ni Toro na parang close pa rin kami. Ano ba? Sambit ko at natawa lang ito. Kukunin ba niyo si Drake? Paano ng anak ko? Anong anak mo? Tanong ni Santiago. May nangyari na sa kanila at baka may apo na tayo na nabuo. Pagsisinungaling ko para hindi niya palayuin ang dalawa. Gusto ko lang naman siya makasama habang buhay ako. Sana nga ay makita ko pang aking apo. Malungkot na sagot ni Santiago na umupo. Dahil sampiti ko lang ay matutumba na to. May major operation si Santiago at kailangan niya bumalik agad sa Amerika. Hindi na ako pwedeng sumama dahil 3 linggo ko siyang kasama at may hahantingin akong babae. Buti pa kayo may mga anak na, ako wala pa. Para tuloy bumalik ang aming kabataan na nagkukwentuhan lang at naggulat ako dahil bigla na lang lumipaypay ang katawan ni Santiago. Sakto naman na dumating si Drake. Nakagigising lang at nagulat ng pinagtutulungan naming buhatin si Santiago. Ano nangyari, Itay? Sino sila? Tanong niya na tumulong na rin. Sumama din si Rosenda at habang nasa sakyan kami ay sinabi namin ang lahat sa kanya.
Gulat na gulat si Drake na tulalang nakatitig sa kanyang ama. Hanggang sa nakita ko ang pagtulo ng kanyang duha. Bakit kasi ngayon lang sila nagkita na mag-ama? Saglit kami na huminto at naalala ko ang aking anak. Tiyak na masasaktan ito dahil hindi man lang nakapagpaalam si Drake sa kanya. Itay, tatawag na lang po agad ako kay Agatha. Umiiyak na sabi ni Drake. Mahigpit namin siyang niyakap at may mga doktor nang sumalubong kay Drake. Umakyat din kami at agad kinabitan si Santiago ng mga aparato na parang mamamatay na ito. Malungkot akong pinanood siyang ganon. Nang tapos nang naikabit ang mga aparato, ay umalis na din kami. Yumakap na muna na mahigpit si Rosenda kay Drake at tuluyan na kaming bumaba. Sumakay kami sa sakyan ni Toro at napag-usapan namin ang tungkol sa muntik ng malason si Santiago na ako ang napagbintangan. Inamin niya sa akin na si Arevalo talaga ang may kagagawan. Sorry bro, nasuntok kita noon. Sambit ni Toro. Paano natin siya mapapahuli? Yan ang dapat nating pag-isipan at dapat nabantayan si Drake dahil sigurado na tauhan niya mang sumugod sa hospital at pinatay ang kanyang ina. Paanong nabuntis ni Santiago yon na mas lalaki pa sa atin? Hindi pa nga kursunada niyang asawa ko at nagalito nung ikinasal kami ng kinapatid niya. Hindi sinabi ni Santiago eh. Paano kaya sila nag-make love? Tanong niya at nagtawanan na kami. Napatingin ako kay Rosenda na tahimik lang. Alam kong itinuring niyang anak si Drake kaya masakit sa kanya to. Napamura ako sa aking isipan dahil paano ko ito ipapaliwanag sa aking anak. Inihatid lang kami ni Toro at umalis din siya. Bibisita na lang daw siya sa susunod. Pagpasok namin sa bahay ay sobrang tahimik. Sumilip kami sa kwarto ng aking anak at mahimbing pa ang tulog. Tara na, tulog tayo ulit. Aya ko kay Rosenda. The Virgin, hindi na pala. Napangiti akong inakbayan siya. Hindi na ako inaantok eh. Sagot niya. Hindi, may pag-uusapan lang tayo. Sabi ko na hinila siya sa aming kwarto. Umupo kami sa kama at tinitigan ko siya. Bakit mo inilihim na hindi ko ina ni Drake? Nasaktan tuloy kita noong unang may nangyari sa atin. Natatakot akong balikan siya ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Sagot naman niya at napahinga ako na malalim. Yun lang bang inililihim mo sa akin? Tanong ko pa. Hindi ako nadatnan ngayon. Sagot niya at nanlaki ang aking mga mata. Ano? Pakiulit? Hindi ako dinatnan. Baka buntis ako. Sagot niya at sa sobrang saya ko ay napahubad ako agad. Anong ginagawa mo? Dagdagan natin para may kambal tayo. Sagot ko na mabilis na rin ang hinubad ang kanyang damit. Sobrang saya ko dahil natupad na rin ang pangarap ko noon na sana siya ang maging ina ng aking mga anak. Agatha's POV. Agad na minulat ko ang aking mga mata na maramdaman kong wala akong katabi. Napasimangot akong bumangon sa kama at tumaretso na sa banyo para maligo. Napangiti ako dahil mas lalong uminit at naramdam ko ang gigil ni Drake sa aking katawan. Binilisan ko ng maligo dahil baka hinihintay na ako sa kusina. Habang naglalakad ako ay napansin ko ang katahimikan. Dati-dati ay maingay na sila sa kusina. Pagdating ko ay tahimik lang na nagluluto ang aming mga tagaluto. Ate, sina daddy po? Tanong ko at napalingon siya sa akin. Magandang araw, senyorita. Hindi pa ata sila nagising eh. Ano? Anong oras na ate? Pulalas ko. Baka nag-overtime si Gob, senyorita? Sabi niya kaya napangiti rin ako. Si Drake. Akala ko tulog pa din, senyorita. Natigilan ako sa aking narinig, kaya agad akong tumayo at hinanap si Drake. Pumunta ako sa kanyang dating kwarto, pero wala naman siya, kaya lumabas na lang ako. Nagtanong ako sa aming mga hardinero pero hindi daw nila pinapansin. Hindi naman ako pwedeng lumakad ng malayo dahil baka atakihin ako ng aking asma. Naisipan kong tingnan sa CCTV kaya bumalik ako sa aking kwarto. Pagpasok ko, ay agad kong binuksan ang aking laptop. Tiningnan kong oras at fast forward ang aking ginawa.
Hanggang sa makita ko na may dumating na mga bisita. Nilakasan ko ang video at nagsimulang tumulo ang aking luha. Nakita at napanood ko lahat ang nangyari. Kaya ba hindi matuloy-tuloy na may mangyari sa amin ni Drake? Dahil magpinsan kami? Sino yung tito ko na kapatid ni Mommy na leader ng NPA? Dalawa bang kapatid ng Mommy ko? Naguguluhan ako agad na kinuha ang aking gamot dahil hirap naman akong huminga. Nakita ko ang kalagayan ng daddy ni Drake kaya naintindihan ko siya. Pero ang masakit ay magpinsang buo kami. Pero bakit nang sinabi ni daddy sa daddy ni Drake na baka magkakaroon na sila ng apo ay parang okay lang? Ang daming pumasok na katanungan sa isip ko kaya pinuntahan ko sina inay at daddy sa kwarto nila. Nakailang beses nakatok na muna ako bago nabuksan ang pinto at napailing ako sa itsura ng kanilang kama. Mahimbing pa rin ang tulog ni inay habang si daddy iniyakap niya ako. Daddy, si Drake, umiiyak na sambit ko. Makinig ka anak at ipapaliwanag ko, sabi ni daddy at nakinig ako sa lahat ng sinabi niya. Magpinsan ba kami ni Drake, daddy? Hindi anak, stepsister ng mommy mo ang tito Rocky mo. Sagot ni daddy at nakahinga na ako ng maluwag. Daddy, sino yung sinabi nila sa lugar ni Drake na tito ko daw at kapatid ni mommy ang leader sa NPA? Tito? Wala naman akong alam na kapatid ni Rocky na lalaki. Nag-iisa din siyang anak ng daddy niya at ganun din ang mommy ng mommy mo. Maliban na lang kung may kapatid sa labas sa mommy mo. Sagot ni daddy. May iniwan ba na contact number si Drake, dad? Tanong ko dahil gusto kong tawagan si Drake. Natigilan si daddy at napakamot sa kanyang ulo. Anak, yan ang nakalimutan kong hingin kay Toro. Patay tayo dyan dahil maraming bahay si Toro. Pati ang telephone number niya, hindi ko din nakuha. Pero wag ka mag-alala, mag-hire ako ng private investigator para malaman ko nasaan si Toro. Sinabi din ni daddy ang dahilan kung bakit halos 3 dekada na wala siyang kontak sa kanyang mga kaibigan. At nalungkot ako sa aking narinig. Hintayin ko na lang na tumawag si Drake, dad. Malungkot na sagot ko. Huwag ka na malungkot. Mahal na mahal ka ni Drake. At may gusto Diyos ako sa inyo. Sabi ni daddy na lumiwanag ang kanyang mukha. Tiningnan ko lang siya at bigla niyang sinabi na magkakaroon na ako ng kapatid. Agad akong yumakap kay daddy. Dapat boy ang kapatid ko, daddy. Dahil ako lang ang dapat ang prinsesa mo. Ha? Yun lang anak. Paano kung babae? Hindi ko naman siya pwedeng ibalik sa tiyan ng nanay Rosenda mo. Basta, ako lang prinsesa mo. Sabi ko pa rin na malungkot na yumakap na mahigpit kay daddy. Masaya ako na magkaroon ng kapatid, pero mas masaya ako kung nasa tabi ko si Drake. Nasanay na ako na lagi siyang nasa tabi ko. Paano ko makakatulog mamayang gabi? Humahagulhol na ako sa iyak at nagsorry ako dahil nagising si nanay. Sa sobrang lungkot ko ay tumabi ako kay inay at sa kakaiyak ko'y nahirapan akong huminga kaya dinala nila ako sa hospital. Habang nakahiga ako at nakapikit ang aking mga mata, ay narinig ko si daddy na may kausap sa telepono at winahanap ang pangalan ng Toro. Naalala ko naman si Drake kaya tumulo agad ang aking luha. I feel so empty at para akong tao na lang na wala ng utak. Hindi ko alam ang aking gagawin dahil siya lagi ang nagsasabi ng aking gagawin. Narinig siguro ni daddy ang aking paghikbi kaya naramdaman ko na lang na yumakap siya sa akin. Daddy, sambit ko na umiyak ulit. Miss na miss ko na si Drake. Lumipas ang mga araw na wala akong natanggap na tawag. Sa kwarto ni na daddy din ako natutulog dahil nagigising ako sa madaling araw na umiiyak at hinahanap si Drake. Hindi na rin pumapasok pa sa school. Pero sa huling ensayo ng graduation namin, ay pinilit ako ni nanay na pumunta, lalo na at ako ang valedictorian. Ang speech ko ay hindi ko pa nagawa. Dapat daw ay makikita na muna ng advisor kung approve ito. Hanggang sa sumabit ang graduation namin na wala ko natanggap na tawag galing kay Drake.
Hindi daw mahanap ng private investigator si Mr. Toro at pati mga kasambahay hindi din alam kung nasaan to. Tinawagan din namin ang mga companies nila pero ayaw ibigay ang number ni Tito Santiago. Blanko naman ang isip ko kaya binati ko lang ang aking mga kabatch at pinasalamatan ng aming guro. Tinapos ko na agad ang speech ko at napayo ko dahil wala si Drake. Bilang gobernador ay nagbigay din ng speech si Daddy hanggang sa natapos ang graduation namin. Nilapitan ako ni Enzo at mahigpit na niyakap. Doon na ako napahagulhol sa iyak. Ang akala ng mga magulang niya ay umiiyak ako dahil maghihiwalay na kami ni Enzo. Sa Manila na kasi siya mag-aaral habang ako'y hindi ko alam. Gusto ko lang nasa bahay at hihintayin ang pagbabalik ni Drake. Mula sa pwesto namin ay dinagdadinig namin ang tawa ng daddy ni Sharmel. Kinakausap na niya ang mga tao na tatakbo siyang gobernador sa susunod na halalan. Napatingin ako kay daddy na walang imik at nakaakbay kay nanay. Nagkaroon kami ng konting selebrasyon sa isang restaurant kasama si Enzo at mga magulang niya. Si Dalia naman ay hindi na nakadalo sa graduation namin dahil nasa Manila na si ni Jerome. Tahimik lang ako habang nag-uusap ang aming mga magulang. Humawak sa kamay ko sa Enzo. Doon na muna tayo. Akay niya sa akin kaya sumama naman ako. Paglayo namin ay umiyak na naman ako. Babalik din si Drake, tama na. Inaasahan ko pa naman din, ni kong pinakamaganda sa graduation natin. Pero nabigo ako. Parang nasa bahay ka lang, hindi mo lang nag-ayos. Tas ang eyebags mo parang hole na sa sobrang laki. Kahit kailan, ay magaling mamintas ang baklang kaibigan ko na to. Hapon nung umuwi kami, dumiretso ako sa kwarto ni na Daddy at doon humiga at nakatulog na yakap ako ni Daddy. Lumipas ang linggo at magpapaalam na si Daddy bilang gobernador ng lalawigan at sinuportahan niya ng kanyang vice-gobernador na papalit sa kanya. Nagsimulang halalan at nalaman namin na araw-araw ay nagpapakain ng mga revalo sa kanilang bahay at nagbibigay ng pera. Sumama ko sa pangangampanya para kahit paano ay mawala sa isip ko si Drake. Nakalimutan na ata niya ako ng tuluyan. Anak, noong tumatakbo ko hindi ka sumasama sa pangangampanya. Bakit ngayon sumama ka? Sabi ni Daddy habang katabi ko siya at nagsasalita ang mga kandidato. Alam ko naman na mananalo ka, Daddy, kahit wala ako. Sagot ko naman. Sobrang init ang halalan, lalo na't dalawa lang ang magalaban sa pagkagobernador. Pero bago nagbotohan, ay nabalitaan namin na pinasok at pinatay ang dating vice-gobernador sa kanyang bahay. Ang masakit pa, ay buong pamilya niya ipinatay. Galit na galit si Daddy at pilit namin siyang pinapakalma dahil na-declare na agad na sa Arevalo ang panalo. Dahil kahit bukas pa ang botohan, sa araw ng botohan ay nasa bahay lang kami. Binantayan ko si nanay dahil nagkaroon siya ng spotting. Kumalma na rin si Daddy at wala na silang nagawa pa. Si Arevalo na ang bagong gobernador ng lalawigan. Kaya ang mga army na nagbabantay sa rancho ay napunta na kay Arevalo. Ang mga bodyguards na lang ni Daddy ang natira at nag-hire na lang si Daddy ng mga security guard para kahit paano ay may magbabantay sa rancho. Sa libing ng dating vice-gobernador at pamilya niya, ay hindi na kami nakapunta dahil nag-bleeding ulit si nanay. Habang nakahiga siya, itumabi ako sa kanya at hinaplos ang kanyang tiyan. Hey, kahit girl ka, tanggap kita. Galingan mo dyan at huwag mong pahirapan si nanay. Sambit ko at natawa na si Daddy. Kinabukasan ay umuwi na din kami at masaya na kami ni Daddy na pamahalaan ng hasyenda at iba pang negosyo ni Daddy. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang nababawasan ang pagkamiss ko kay Drake. Ngayon ay sa kwarto na ako natutulog at kahit paano ay naging mahimbing na rin ang pagtulog ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.